Gising pa ang mga pamangkin niya nang pumasok siya ng silid. Kwentuhan mo naman kami ng fairy tale, Tita Skyla, ani Norily. Ito at si Nonang magkatabi sa ilalim ng double deck sa kamang tulugan ng mga ito. Si Junjun ang nasa itaas. Oo nga, si Gunda ng batang lalaki. Yung Pinocchio, tuluyan na itong bumangon at naupo sa kama. Ayoko nun, ani Nona na umirap sa nakatatandang kapatid. Ang gusto ko, 3 little pigs. Para na lamang magawa sa gustong gawin, pinagbigyan na niya ang mga bata. Pares ng gusto ni Nona, ang kinuwento niya ang 3 little pigs na bagamat narinig na naman ng mga ito ay hindi pagsawa ang ipakwento. Iniklian lang niya ang pagkukwento at bahagyang binilisan. Kaya nagreklamo si Nona nang matapos agad. Kasi may gagawin ng tita. Nakangiting sabi niya nang lapitan ito sa higaan at haplosin sa buhok. Tulog na ha? Pumikit naman ang mga bata. Pero saglit lamang, hindi pa man sila nakapagsisimulang magsulat sa mesa ay nagmamadali na itong bumangon at nagtatakbo palabas ng silid. Nona, tawag niya. Nakalabas na ito. Nang habulin ay nakapasok na sa silid ng kanyang kuya Nardo. Agad yumakap sa ina. Nabigla pa si Nilda na ihahatid na sana sa may pinto si Damyon. Tabihan mo ko, mami, paglalambing ni Nona. Napangiti si Damyon. Naglalambing ang bunso mo. Ganito ho talaga ito. Tila nagre-reklamo ngunit nakangiting sabi ni Nilda na inaakay na ang anak. Ikaw na ang maghatid kay Mr. Toledo sa pinto, ani Nilda nang bumaling kay Skyla. Natigilan siya pero pagkaway nagpatiunan na ng paglakad kay Damian patungo sa pinto. Sumunod dito sa kanya. Sige, ani tong tila na mamaalam kay Nilda na patungo na sa silid ng mga anak. Sige ho, ganting tugon ni Nilda. Salamat sa pagdalaw niyo. Kapag magaling na si Nardo sa kamo na lang papasukin, mas mahirap kung mabibenat siya. Oho, nagpatuloy na sa pagsunod sa kanya si Damian. Sa may pinto tumigil ito. Akala niya tuluyan ang lalabas si Damian pero saglit itong tumigil at tumitig sa kanya. Kung hindi ko agad nakuha ang ibig mong sabihin kanina, muntik na akong nadulas at nahuli ka sana. Anito. Ikinapamula niya iyon. Alam agad niya ang tinutukoy ni Damian ang ginawang pagtatakip sa kanya kanina. Nobyo mo. Sabi uli ni Damian ang tinutukoy ay si Jonas. Nahihiyang tumango siya. Hindi alam ng kuya Nardo mo, nila ng ate mo. Alam, noon. Kumunot ang noon ni Damian. Mahirap ipaliwanag. Isang araw kung magkakaroon tayo ng panahong makapagkwentuhan na makaikwento ko sa inyo ang lahat. I look forward for that. Hindi niya yung gaanong binigyan ng pansin. Alam naman niyang malabong bumalik pa ito. Dahil noon nga ay 4 o 5 taon yata na hindi ito nadalaw. No wonder na hindi alam na dito na siya nakatira. At lalong malabong magkaroon sila ng panahong makapagkwentuhan. Kung may panahon man, sino ang isang pares niya para paksayanan ng oras ng isang abalang taong pares ng kanyang karap sa pakikipagkwentuhan lamang. No, it's not likely na magkakaharap pa silang muli ni Mr. Toledo bago ito muling nakabalik. Baka wala na siya sa poder ng kapatid at may buhay ng sarili. Pero hindi niya ni si Tanting. Sa halip ang sinabi niya, salamat. Muli napakunot ang noon ni Damian sa pagtatakip niya sa akin kanina. Pagpapaalala niya. Bagya lamang tumango si Damian na walang ibig ipahiwatig na hindi nito talaga yun ginusto. Napersa lamang ito ng pagkakataon. Ng pagkakataon at ang panggipit niya. Sige, pagpapaalam nito at humakbang na patungo sa pinto. Nasa labas na ito nang tawagin niya. Mr. Toledo, sir. Lumingon si Damian lumapit. Hindi Mr. Toledo, hindi sir. Damian, anito. Tumango siya bangmat parang hindi niya magagawang tawagin ito sa unang pangalan. Kung ang ate Nelda nga niya, hinuhupa rin ito at mini Mr. Toledo. Ano yung sasabihin mo? Gusto niyang magdalawang isip kung kailan nakaharap na uli ang lalaki saka naman niya naisip na wala namang gaanong halaga ang itatanong niya. Yes, untag ni Damian. Nung unang makita niya ako. Kayo, pagtutuwid ni Damian. Ako, pagdidiin niya. I mean ako lang talaga. Ang pagkakatingin niyo kasi sa akin. Itinaas ni Damian ang isang kamay na waring ipinahihiwatin na alam na ito ang tinutungo ng salita niya. I know and it passes you, right? Tumango siya. Yeah, I really stared at you as if I know you. Kaya nga nagtaka ako, akala ko, I really thought she's you. She, lalong nagtatakang tanong niya. Isang dating kakilala, medyo kamukha mo. Malinaw na sa kanya. Napagkamalan siya ni Damian. Masayang nagkukwentuhan ng Kuya Nardo at Ate Nilda niya nang bumalik siya sa silid ng mga ito. Mahal na mahal ka talaga ng boss mo. Narinig niyang tila panunidyo ng kanyang Ate Nilda. Espesyal kasi ako. Tila pabiro rin sagot ni Nardo. Kasi talagang natatawa ng sabi ni Nilda.
Sip-sip ka, ikaw. Napangiti si Nardo pagkaway tila may iniisip ng muling nagsalita. Pwera biro. Espesyal talaga ako ron. Ako yatang dahilan ng pagkakatagpo nila ni Rian. Naging seryoso na rin si Nilda. At palagay mo'y tinatanong niya ang utang ng loob sa'yo yun. Bakit hindi? Muntik na siyang magkaasawa na. Muntik, idiniin ni Nilda ang sinabi. Pero hindi nga natuloy. At kung tutuusin, dapat magtanim pa siya ng lihim na galit sa'yo. Ikaw ang nagdala ng pinakamalaking kalungkutan sa buhay niya. Naging interesado si Skyla sa pinag-uusapan ng dalawa na tiyak niyang si Mr. Toledo. Hindi niya napapansin dahan-dahan siyang nakaupo sa isang bilugang upuan na walang sandalan malapit sa pintuan. O nariyan ka pala. Puna ni Nardo na noon lamang niya napansin. Hindi na rin marahil sa paggalaw niya ang nakatawag pansin sa mga mata nito. Naihatid mo na ba si Boss sa labas? Oo, aniyang lihim na ng hinayang na naputol ang pinag-uusapan ng dalawa. Sino yung Rian? Na narinig kong pinag-uusapan niyo. Ungkat niya para ituloy na lang ng dalawang paksa kanina. Nobyo ng boss ng kuya mo, sagot ni nila. I mean dating nobya. Actually, Rian talagang pangalan niya. Kumunot ang noo niya para ipakita ang pagtataka sa sinasabi ng kapatid. Si Nilda na ang nagpaliwanag sa gustong sabihin ng asawa. Pero nang makarating dun sa Maynila, patangutang sabi niya, nasa probinsya siya dati. Oo, sa Badenardo. Doon sila nagkakilala. Ni Boss Renz, muling kumunot naman ang noo ni Skyla. Sino na naman yung Renz? Yung napangasawa niya, boss ko rin. Napakamot ng noo si Skyla. Nalilito talaga ako sa kwento mo, kuya. Natatawang sabi niya. Sabi mo, narinig ko kanina, dapat si Mr. Toledo ang napangasawa ni Rian. Ba't biglang dun sa Renz napunta? Saka paano mo naging boss din yun? Magkapatid sila ni Boss Renz eh. Magkaiba nga lang ng ama. Anak si Boss Renz ni Ma'am Salvi sa una niyang asawa. Nung mabiyuda, napangasawa naman ang ama ni Boss Damion na Toledo nga. Nakangiti pa rin sabi niya habang tumatango. Kulang pa rin sa tanong si Skyla, sagot mo. Ani Nilda kay Nardo. Ba't daw dun sa Renz napunta? Si Rian. Ayon, parang naalala lang na sabi ni Nardo. Medyo malabo rin sa amin yun. Basta ang dinig ko, unang nga nagkakilala sina Boss Renz at Rian sa probinsya. Unang nagkagustuhan. Kaya lang ewan ko kung ano ang nangyari at nagkalamuan. Basta ang alam ko, kaya napaluwas dito ang magtiya. May kasamang tiyahin si Rian ang pupunta sa Maynila dahil masama ang loob ni Rian kay Boss Renz. Gustong makalimot. At doon ka na nga pumasok sa esena, pagpapaalala ni Nilda. Napatingin si Skyla sa hipag. Ang kuya mong nakagundol sa tiyahin ni Rian noong bagong dating sa Maynila. Sabi ni Nilda na tumingin din sa kanya. Nakabundol ka na, kuya? Noon lang yun. Alam niyo namang maingat ako. Kasi naman hinabol ng matanda yung nang snatch ng pera nila. Bigla na lang tumawid ng padating yung pera ko. Si Mr. Toledo ang sumagot ng lahat ng gastos sa ospital. Ani Nilda. Siya rin ang lumakad ng makalabas agad ng bilangguan ng kuya mo. Sa bagay, inamin naman ng tiyahin ni Rian na kasalanan niya ang nangyari. Kaya siya nagkakilala ni Mr. Toledo dahil doon? Oo, at sabi ni Nardo, umpisa pa lang daw, ina-inlove na ang boss niya kay Rian. Anong basta na inlove? Head over heels si Kami. Sabi ni Nardo, maganda siguro ang Rian na yun. Waring naglalarawan sa isip na sabi niya. Kinakapa niya sa imahinasyon ng itsura ng isang babaeng posibleng magustuhan ng isang pares ni Mr. Toledo. Hindi pa na magustuhan, ibigin. Nang sabi nga ng kuya Nardo niya, head over heels, maganda talaga, pag-asang-ayon ni Nardo, lalo na nung kadarating ng probinsyana pa. Ang ganda nga ng buke, hanggang pangupo yata ang haba, kaya lang nung magtagal dito makapag-aral naging sobistikada. Maganda pa rin naman kahit nung maging model na, kontra ni Nilda, tingin ko ngay lalo pang gumanda, naging sosyal. Kahit na, iba nung bagong salta pa si Rito, wika ngay unspoiled and beauty. May pilyang iting naglaro sa mga labi ni Skyla nung tumingin sa kapatid. Ngayon lang niya ito narinig na muli ng ibang babae, iban sa kanya at sa kanyang ating Nilda. Napatingin sa kanya ang kapatid. Nang aktong ibabalik ang tingin kay Nilda, ay muling tumingin sa kanya. Mas matagal, waring may gustong pag-aralan sa hugis ng mukha niya. Bakit? Natatamang tanong niya. Come to think of it, ani Nardo ng paminsan-misay na Papa Ingles. Parang magkamukha kayo ni Rian. Ano? Napatingin sa kanya si Nilda. Ngayong waring gusto rin itong pag-aralan ng itsura niya. Oo nga, pilit ni Nardo. May mga anggulo kang pwedeng mapagkamalang siya. Pagkatapos niyo siyang i-describe sa akin, ang ganda ko pala, pabirong sabi niya, natatawa na. Totoong sabi ng kuya mo, Skyla.
Napatanga siya sa hipag. Pati ba ang ate ni Daria binabola na rin siya? May hawig nga kayo ni Rian. Ngayon ko lang din napansin. Natigilan siya. May biglang naglaro sa isip niya. Nakita kaya ni Mr. Toledo ang pagkakahawig na sinasabi ng Kuya Nardo at ate Nilda niya. Kaya parang nakakita ng multo nang una siyang makita. Yun ba ang dahilan kaya pati hanggang sa eskwelahan ay sinusundan sila ni Jonas? Maganda ng lagay ng mag-asawa sa LA, no? Pinasag ni tinig ni Auntie Nilda ang pag-isip niya. Oo, may sarili na silang negosyo na ni Ani Nardo. Ewan ko lang kung babalik pa dito nung ngayon. Di magpo 4 years old ng anak nila. 4 na nga nung March, madalas sumulat si Rian kay Ma'am Salve at panarin kay Boss Damion na parang walang nangyari sa kanila. Maang natanong ni Skyla. Wala na yun, para na silang magkapatid dahil asawa na nga ni Rian ang utol niya. Maaaring doon sa Rian ay wala, naisip ni Skyla, pero hindi siguro kay Damion. Dahil bakit pa ito magpapakita ng interest sa isang kamukha lamang ni Rian kung talagang limot na nito ang babae? Bakit ayaw na rin sa Kuya Nardo niya? Hindi na nanligaw mula noon. Ay, yun ay 5 taon ang nakararaan. Sport din naman ang magkapatid na yun, Ani Nilda. Kung sa iba hindi pwedeng ikakasal na sila sa kapatid pa niya mapupunta. Ganun talaga ang buhay, Ani Nardo. Di nga ba't may kasabihan tayong ako ang nagtanim, nagbayo at nagsayang, pero iba ang kumain? O di ba't si Boss Damion ang nagpaaral kay Rian? Siya? Natitigil ang tanong ni Skyla. Bali nagtrabaho si Rian sa restaurant sa branch sa Cubao, pero kung sa sarili ng aasa di siya makakapag-aral. Tinunga siya ni Boss Damion, binigyan ng lahat ng konsiderasyon. Bali tatrabahuhan na lamang matatawag yung gawain niya sa restaurant. Gustong mailing ni Skyla. Kung siya sigurong nasa ligot ni Rian, hindi niya magagawang pakasal sa iba. Hindi niya magagawang bigyan ng matinding sama ng loob ng taong pinagkakautangan niya ng malaki. Pero hindi nga niya alam ang buong istorya ng tatlo. Kaya wala siyang karapatang humusga sa katauhan ni Rian. Kung ano man talaga ang pangalan niya. Ay kwentuhan tayo ng kwentuhan dito ay baka nga pala mabinat ka. Pabiglang sabi ni Nilda habang nakatingin kay Nardo. Parang inaantok na ako. Bukas makalawa lang siguro ay pwede na akong mag-report sa trabaho. Ano? Bagyan ng dilat ang matang sabi ni Nilda. Hindi mo ba narinig ang sabi ni Mr. Toledo? Kapag magaling na magaling ka na raw, saka ka na lang pumasok. Mamaya mo nga ay mabenat ka. Isang party lang ng katawan ko ang alam kong mabibenat. Pabilong sabi ni Nardo. At pansamantala hindi ko pa papabenat ng gusto. Natatawa ang inuso ni Nilda si Skyla. Kuha ganito ang berdeng biro ng asawa. Lihim na nangingiting nagpauna nang lumabas ng silid si Skyla. Dinig pa niya ang impit na pagtawa ng ate ni Nilda niya habang papasok siya ng silid nila ng mga bata.